and welcome to another episode of BCBs, where we work on ourselves one podcast at a time. So you're listening to us. My name is RB. My name is Fatma. I'm Avery. My name is Sophia. And we're gonna talk about self-care or self-healing. Parang in this generation kasi parang it's barely being talked about, right? Kasi parang, alam mo yun, ang lala ng pressure ng generation natin given the social media and all. Tapos, ano ba yung mga daily struggles ng mga teen like us? Very busy sa life, busy sa school. Kaya sometimes hindi na sila masyadong nakaka-self-care. So, already naman here sa Global Self-Care Federation, self-care is the practice of individuals looking after their own health using the knowledge and information available to them. So, kapag nag-self-care ka, that means like taking care of yourself, right? Tapos, paano ba, what comes to your mind when you hear the word self-care? Siguro for me is, yung investment mo sa sarili mo. Like, in terms of physical, emotional, and mental. So, Self-care is basically what you doing what makes you happy. Parang our general knowledge is kapag self-care, parang inaalagaan mo yung sarili mo, make it be physically, emotionally, mentally. Alam mo yun, parang it's the basic concept na parang nag-aalaga ka ng ibang tao pero it's yourself. Kumbaga, paano ba siya i-explain in the most easy word? Parang, hi RB, do this and breathe. Pero hindi na ba self-care yun kapag pinili mong lumabas, go take a breather, makadlakad ka lang, di ba? Parang, Simple na self-care. Very simple na action that you can do. ikaw ba, paano ka ba mag-self-care? Kasi sa akin guys, for example, kapag it's a stressful day at school, ganyan, tapos very toxic na yung environment na uuwian ko. I mean, ihiwalay ako dun sa place na yun or sa specific group of people. Tapos, hihingal ako, makikinig ako ng music, mag-gitar ako, kung mayroong guitar na available, di ba? Pag kayo ba, paano ba kayo mag-self-care? For me, if very stressful yung day, unang ginagawa is naliligo. Warm bath. Yeah. It's either warm bath or kakain ng chocolate. That's nice. Ako din. Parang, pag pinataas ko yung sugar level ko, parang I have more energy, ganyan. Diba? Ay ba guys, kumakain ba kayo ng chocolate pag na-stress kayo? Mahilig ba kayo sa matamis? Yun nga, yung kapag di ba, very stressful yung exam week. Ay, oo. Grabe yung consumer, yung pagkain ko ng chocolate doon. Exam week kasi. Parang buhay ka, no? Parang gising ka. Ikaw ba? For me, coffee lover talaga ako. So, Really? parang everyday, everyday parang hindi na everyday talaga. Everyday? Like coffee. Sa mga non-coffee drinkers dyan, comment kayo. Talunin natin siya. Isa joke lang. Saan tayo nagkakape? Hindi talaga nagkakape. Tapos, anong experience mo tuwing nagkakape ka? Like, mas energized ka ba? Or inaantok ka? Or Mas naging busy ako, especially if exam days na. Kailangan ako tulog ng coffees. I think mga 2 to 3 cups. Grabe! Grabe! Uy, yung recommended cup is 1 cup per day. Grabe ka naman. Hindi ka na nagkapantilate. Pero, bakit diba? Akala ko, meron yung mga tao na kapag umiinom sila ng kape, mas inaantok sila. Oo. Ikaw ba? Or you energize ka. Oo. Ikaw, Sophia, hindi ka nagkakape, di ba? Nagkakape lang pag nag-aaral. Mahilig kasi na mag-aral. Hindi ka mag-aral, guys. Hindi ka mag-aral. Tapos, Ikaw ba ba? Yun. Hindi ko siya tumatulog. Paano ka nagsa-self-care? ayaw nga. Sophia, parang super silent type kasi na Sophia, no? Hindi ko alam kung paano mo to sa araw-araw na Tulog na ako. Oo, matulog ko or magtulog sa Magbabasa na. Babas. Hindi ka magbasa ng books.
Very Like, academic siya. Academic books, non-fictional. Like that. Wait, tapos din tayo sa days. Sa akin kasi ano eh, parang pag sci-fi, I mean, alam mo yung mga Divergent, ganyan. Yung mga- Sa movies, Oo, Hunger Games. Hunger Games, right? Parang, ano pa ba, yung mga, parang ang therapeutic din kasi pag nagbabasa ka ng libro, right? Parang you create this world in your mind, tapos parang you stay there, parang, alam mo yun, kapag tinawag ka, ay, dito pala talaga ako nakatira. yung biglang, mag-bring back ka sa, parang mababalik ka sa reality na parang, ay, ano ba yan? Ano ba yan? Then, di mo na mamalayan. Tapos na pala yung araw. Oo, di ba? Kaya parang ang lawak ng concept ng self-care, it's either you read a book or you just enjoy being with yourself or being with the company of other people or, alam mo yun, just go be with nature, ganyan, be with the things you love. So parang as much as na-enjoy mo yung time mo, yung hindi ka uncomfortable sa paligid mo sa it's self-care na. So, Nagpo-focus yung mental health. oo. Kasi self-care din naman yan. Mostly kasi na self-care na parang tinuturo sa school is yung parang physical yung. Ay, Di ba oo, yung oo, time days? oo. Yung per every week, parang sine-check nila yung ears mo, sine-check nila, parang tinuturo nila yung dapat maligo ka araw-araw, ganun. Very simple. Parang, kasi, tinuro sa atin pag sinabing self-care, it's all Oh, physical, physical, right? yeah. Parang brush your teeth, take a shower, ganyan. Pero, now that we've grown, parang na-realize natin na parang, it's the simplest things that makes you parang take care of yourself. Parang, actually, kapag, alam mo yung, di ba meron tayong concept ngayon na social battery? Di ba? Meron tayong concept ng social battery. Tapos, nung bata tayo, parang we feel exhausted lang pag uwian na tayo, pag hindi na natin kasama yung ano natin. Pero right now, ngayong parang nagsilakihan tayo, ganun, parang kahit kasama mo sila na, uumay na ako sa sila. Na parang, yung parang ayusin, parang suddenly, parang you don't want to like engage yourself socially. Ganun. So, tapos, kaya ang dami talagang concept sa social media na parang it makes you think na parang, may ganito pala. Parang, ganito pala yun. Ganito pala yung nararamdaman ko. Ganun. So, it's important na you analyze yourself before you do something kasi, alam mo yun, ma-exhaust talaga kayo kapag hindi na kayo masaya sa ginagawa niyo. Like, for example, napipilitan kayo because of pressure. Right? Sobra yung ng pressure sa atin na parang we're afraid na malaleft out tayo. Ganyan. Kaya, lalo na yun, kasi parang we're in a social world. Parang yung TikTok, yung engagement natin sa social media, ganyan, parang it adds to the pressure of being a person. Parang, ang dami kasing standards, beauty standards, alam mo yan, yung mga healthy standards na na parang, di ba sometimes parang nabubudol ka na parang, sa TikTok, for example, parang inaano kasi nila sa'yo na parang ito yung tama, ito yung so parang it makes us more afraid to like go out and just be us. Kasi alam mo yun, kumakain ka lang mag-isa, tapos bigla ka na-post. Oo, yun, di ba? It's pero little did they know. Parang therapeutic ka, di mo makain ka. Di ba? Actually, it's my day. Kapag sa public place, like isama ng tayo. Di mo kaya? Bakit? Parang, why? Mas gusto ko sa buong na lang kakain. Really? Mag-isama lang? Oo. Sa akin kasi, sige, ikaw muna. Sa akin kasi parang, if I eat alone, wala ko yung obligation na makikipag-usap sa kasama Okay, ko. okay. Parang, wala. Really, yan, guys. Hindi mo iisip na, ay, baka ma-awkwardan siya kasi ang tahimik ko. Diba? Sa akin parang, taking yourself out on a date by yourself, parang it's the most, it's the most love you can give yourself. Kasi parang, alam mo yun, nandun ka sa alam mo yung security mo sa sarili mo na you can do this without anyone. Parang, talaga, kailangan yung isang pagtao para makapag-date, gano'n. Pero, kaya mo siyang gawin with yourself. So, pero sometimes I agree, kasi parang, Kailangan na masama. hindi. Kasi yun nga, yung pressure ng society. Na parang,
the moment they saw you alone, parang, Oo, diba? So, little did they know na for some people, it's their concept of, alam mo yung peace, ganyan. So, like I said, yung talaga, yung effect talaga ng social media sa atin. Basta may ma-post ka, no? Kahit walang everything. Hindi mo alam kung nagiging meme ka na sa social media. Kumakain. Diba? Kaya ano pa ba? Pero na-try ko na yung isang mag-girl sa group. Isang view? Na-try ko na mag-girl. Masaya ko na no. No. Pero after that, kasi alam mo yung awkward stares ng tao na parang, mag-isa siya magsama. Hindi ko kinaya kaya sabi ko, either pumunta ka dito or alis na ako dito. Tinext ko yung tatlong friend ko. Tapos buti na lang, andun na sila after a couple, 15 minutes. Sila lang ako, libre ko, sisipuntahan sila. Na-try ko 2 beses na. Okay lang naman. Hindi ko kaya. Kasi hindi ko ma-invite mga to eh. Kasi ito, wala dito sa Baguio. Ito naman, inisip ko, hindi naman to masyado kumakain. Hindi ka kumakain si Fia. Kasi yung sinabi niya sa akin nun, parang pag-buffet, hindi masyado. Parang malulugi siya. Alam mo yun, mahal ko yung sarili ko, pero pag nakita ko yung tingin ng isang tao sa akin, my God, hindi na. Parang isa-set aside yung pagmamahal na yun. Hindi ko talaga kaya, kaya yun nga, yung the pressure of society talaga. Kaya it's very important na mag-self-care tayo guys. Like, alam mo yun, parang just make yourself the most comfortable you could be. Tapos, yun, siguro, let's work on, kasi hindi naman natin masasabi na parang gawin natin to, gawin yung ganyan. Parang, it takes a lot of like, effort para ma-achieve mo yung peace na yan on your mind, ganyan. Parang, alam mo yun, it's work. It's a mindset ba na just be you. Tapos, I mean, wag ka mag-please ng ibang tao. Kasi at the end of the day, it's just you and yourself. Yeah, so, ano pa ba? Pero, kahit, iba recently lang din na parang nag-boom yung word na sa Yeah. parang after Before- or during pandemic. During pandemic. Yeah. Kasi maraming na-stress. Oh. Kasi hindi sila makalabas, Oo. ganun. Parang stress ng online. Oo. Ikaw ba, na-stress ka ba naman? Na-stress ka ng online. Na-stress ka ba? Na-stress ka ng online. Share experience online. Well, sa akin, ewan ko ba, pero nung online, I feel like I'm not studying at all. Oo. Di ba? Parang may ginagawa mo lang siya. Ito hindi makarelate. Kasi nag-study talaga to. Nag-aaral talaga to si Sophia, guys. Are you an RB type or a Sophia type ng online? Like, aral na aral ka ba or patulog-tulog ka lang tuwing online class, no? Ano yun? Ano? Hindi ko din ako ng pandemic. Aha. Kaya hindi mo ako puro aral na. Nung pandemic kasi, nag-anime ako. Yung bata ko nila. So, na-board lang ako yung mga nanonood ako ng anime, nagbasa ng WhatsApp. So, hindi rin puro aral kasi nakaka-stress siya. Tapos walang nagtuturo sa'yo. So, hindi mo attend yung lesson. So, ganun. So parang yung anime and Wattpad yung parang pamparelax mo. Oo, so stress reliever niya. So, nagsi-self-care din si Sophia yung hindi siya puro aral lang, nagsi-self-care din siya. Diba? So, bakit nga ba natin kailangan self-care? Why do we need to like self-care? For you, bakit? Parang it's ano ba? Kayo ba? Wait lang. Nag-iisip ako. Sige. Hindi need parang kailangan self-care. Yun nga, parang... To care for yourself. Tama. Para maging happy, right? Ikaw, Claire, ba't kailangan natin mag-self-care? Tampo. Lumabla ko ka? Lumabla ko sila. Sa akin,
we need to self-care kasi alam, like I said earlier, kailangan mong i-assess kung saan ka comfortable, kung saan ka at ease, ganyan. Kung ano, kasi parang yun din, parang self-care din is time allotment sa sarili mo. Na parang pag nagsa-self-care ka, you love yourself. Kasi not only you focus on the things around you, pero you focus on yourself. So, yun yung reason ko bakit kailangan natin mag-self-care. Kasi, yun nga, we need to work on ourselves. Parang, you could be better kasi, di ba? Pag nagsa-self-care ka. Parang it was Nadi-discover mo yung sarili. Yeah. And it's a responsibility Mhm. sa sarili mo Yeah, na to oo. take care of your body, to take care of your mental. It's a responsibility. Oo. Ako na naman, self-care is, parang way mo na boost your self-esteem. Kasi Atin. Ako talaga. Yung concept talaga ni Claire ng self-care is no? Parang, mag-aayos ako, ganun. ever since talaga mababa talaga yung self-confidence. Oo. Hindi ka pa-ads talaga. Oo. High school days. Alam mo yung, malapit ka na sa top. And like, agad na lang. Mostly kasi yung friends ko noon, achiever talaga. Aha. Tapos ako, parang may, Medyo nakabubol passive. siya. Oo. Oo, parang may nakaka-pressures for me. Oo. Kaya, may time talaga na grabe yung pag-aaral. Na-pressure ka. Tapos, parang makibagay na sa To fit in. Talaga, no? Kailangan natin mag-fit in or else parang we would feel like a stranger. Alam mo yun, parang out of place tayo. It's the worst feeling ever. Like, being in a group of people or being in an environment where you don't feel like you belong. Grabe yung feeling mo yun. Parang, gusto mo lang umalis, gusto mo lumayas. Di ba? Ako high school. Real? Kahit yung mga friends ko, hindi ko alam kung intentional or something. Pero may mga, sometimes parang feeling ko hindi ako belong sa friends. Pero they're okay naman. Baka kasi kaya hindi mo feel na hindi ka belong kasi iba yung likes mo, yung mga Oo. yung Oo. values mo. So, hindi kayo magkabahin. Diba? Kaya it's very important na we do self-care kasi yun nga, at the end of the day, we're not with someone, we're not with our friends, we're not with our peers, families, classmates, ganun. It's just you and yourself. So, Parang you have to be comfortable with yourself. Para, yun. So, yun. Comment down below if yung... comment para meron tayong engagement with our viewer, di ba? So, tayong pinakinggan niya. So, comment down below on what you think self-care is, kung ano yung basic concepts mo, ganyan, or whatever you want to share with us kasi para naman, diba? Para meron ka namang interaction with us kasi mag-share kami. So, mag-share ka and I'll read it. And maybe if mabasa ko siya, i-shoutout ito sa next podcast na. Okay, why next? Oo, meron pa. And then, isa ko naman, yung kung bakit or why do we have to do self-care is parang, if hindi ka nag-self-care, if you look at the alternative, parang yung hindi ka nag-self-care, diba, parang very ma-affectan yung physical health mo, mental health mo, social health mo. Parang, if you think about it, gusto mo ba na ganun yung sarili mo? So, parang use that as a motivation na mag-self-care. So, yun yung message mo to motivate our viewer, or your viewer here. So, Diba nakikita niyo naman ikaw, ano masasabi mo kay viewer? Treat yourself with kindness naman. Oo. Mas acknowledge your limitations. Ikaw naman, Sophia, ang baba na ng social battery. 50%? Or baba? Ito yung sinasayang social battery. Sige, mag-self-care ka na muna. Pwede ka na muna. May mga libro doon. Oo, may mga libro din. Anong message mo sa viewer natin? Para ma-encourage sila na Mag-self-care. Mag-encourage myself with self-care.
Hindi, wait lang kayo dyan guys ha. Pag sa self-care yun muna namin si Sophie. Kailangan nyo na mag-self-care kasi paubos na yung social battery niya guys. Paubos na eh. Wala pang isang oras. So, ano ba? So, sa akin naman, ang message ko, it's not, kasi parang pag i-encourage na sila, baka mapwede sila, ma-pressure na naman, additional pressure na naman. Pero, alam mo yun, work with it on your pace. Yung parang, wag mong madaliin yung sarili mo as long as, yun nga, it's the simplest things naman eh. Parang it doesn't have to be something grand or something na kailangan effort ka, ganun. But take a walk, take time, parang, alam mo yun, parang kahit nga magmuni-muni ka lang dyan, eh, self-care na yun. So, just take care of yourself. Hobby mo, self-care. Oo. Yun, parang focus on your hobbies, the things that make you happy, ganyan. Parang, alam mo yun, be one with nature. If hindi ka naman nature person, hindi ka lang sa kwarto mo, ganyan. Parang, Kung gusto mo nanonood ng movies, you will go watch a movie. Diba? Kung gusto mo nagbabasa, go. Kung gusto mo kumakain, go. do whatever you want to do. Do whatever you want to do as long as it pleases you. And, alam mo yun, kasi Parang yung do what you want to do, pero hindi naman nakakasama. Kasi if you yun. Sorry na, sobrang spongy ko kasi talaga. Kailangan natin ng mga friends like Fatma, di ba? Kasi, parang, so, kita niyo yun guys, sobrang gusto namin makipag-communicate sa inyo na kapaling attention namin dito. So we'll wrap this up and thank you for choosing BCBs as your podcast. Bye!